So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoises. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol na naman muli ito sa West Philippine Sea nating mahal. Ano? So, ang bidyong ito ay mula kay Melbs Castle. So, mayroon ito pamagat na US Defense Secretary, duwag pala China? Takot makipagyera sa Pilipinas. Fake kasi mga Chinese warship. Diyos ko, ano na naman ito, men? So, yan yung panonoorin natin. So, this video is from Melbs Castle. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. So, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, US Defense Secretary, duwag pala China, takot makipagyera sa Pilipinas. Fake kasi mga Chinese warship. Ako. So again, Melbs Castle, Filipinoises. So yeah, like, comment, share, subscribe. Start. Itong China, takot na takot sa militar. Ulit. Napaka-reklamador nitong China, takot na takot sa military action ng US sa South China Sea, West Philippine Sea. Akala mo naman walang kakayahang girahin ang Pilipinas. Reklamo kasi ng reklamo na nag-uudyok raw ng US para makapagyera ang Pilipinas. Takot sila. Tapos sinabi nila ng mga nakaraan, 200 times malakas sila kesa sa Amerika. Tapos ngayon, takot sila. Ewan ko. Iba pwedeng para lang to sa proteksyon ng aming bansa. O baka naman naduduwag lang ang China. O baka naman kasi peke at mga ampaw ang sakyang pandigma nila. Remember, made in China. Madami nga pero di sigurado ang kalidad. Di lang yan nga ang nirereklamo ng Chinese Foreign Ministry. Di rin raw nagugustuhan ng China ang patuloy na suportang ibinibigay ng Japan para sa Pilipinas. So what kung hindi nila nagustuhan yung suporta ng Japan? Bakit may pakiba tayo kung suportahan sila ng Russia at North Korea? Itong China talagang to, hindi pa nga nila tayo nasakop. Sobrang napaka-demanding na nila. Kaya dapat talaga wag tayo magpasakop sa mga honghings na to. 中国始终是世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者。 Kapal talaga ng mukha. China is a force for world peace. Di ba? World peace yung mata nyo. 国家一再插手介入，在包括东海、南海在内的中国周边海域炫耀武力，才是赤裸裸的。 Takot na takot sa US tapos sasabihin mas malakas daw sila. Ewan ko. 谨言慎行，立即停止干涉中国内政。 We call on the US and Japan to immediately stop interfering in China's internal affairs. Stop creating confrontation. Tapos kayo, kapag ipa-stop kayo ng Pilipinas, ayaw nyo makinig. Ngayon, mga allied naman namin yan. So, yan naman yung some kind, pangako nila sa bansa namin or kasali naman yan sa something kasunduan. Ayan ang pakin nyo. Diba? Parang lang to parang itong China, sila yung mga tawag dyan, mga basag ulo, tapos tayo yung yung some kind victim, tapos yung US ay yung pulis. Yung tipong nambabasag ulo sila sa atin, at the same time, ayaw nilang i-call out sila ng pulis. Di pwede yun, di ba? Kung may mali, dapat talaga silang banatan, tapos ngayon, gagawa-gawa sila ng mali, tapos ayaw nilang sitahin sila. Sira, di ba? 立即停止制造分裂对抗，立即停止挑动新冷战的企图，以实际行动促进本地区的战略稳定，不要成为搅乱亚太和平安宁的逆流祸根。 $500 milyong kasi ang ibubuhos ng Estados Unidos para mapalakas pa ang depensang pandigma ng ating bansa. Sino bang hindi magrereklamo, di ba? Nais rin ni US Defense Secretary Lloyd Austin na maglaan ng karagdagang $128 million para mapalakas pa ang mga EDCA sites. Prioridad nga ang mga Air Force Air Base. Dito para mas maraming most advanced fighter jet pa ang ma-deploy ng US Air Force at mas mabilis rin ang deployment ng ballistic missile ng Amerika. Alam nyo na, just in case na magkagera. Diba? 200 times malakas sila tapos takot sila sa ballistic missile lang ng Amerika.
'Di ba? Kung mas malakas sila sa Amerika, yung ballistic na yan, may pang-counter na sana sila dapat dyan. 'Di ba? Yan yung napapala nila, tapang-tapangan sila sa sa media eh. Heard Secretary Blinken and I announce that we are poised to deliver a once-in-a-generation investment to help modernize the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard. Wow. We're working with the U.S. Congress to allocate $500 million in foreign military financing into the Philippines. Ang laki nun. Ang laki nun, min. Salamat. Ang mensaheng to ng Estados Unidos para sa China na kung susubukan mang sakupin ng China ang buong West Philippine Sea, dadaan muna ang China sa butas ng karayom. Enhanced Defense Cooperation Agreement. Both of us share concerns, and many other countries in the region share concerns as well, about some of the actions that People's Republic of China has taken, escalatory actions in the South China Sea, the East China Sea, and elsewhere. And it sends a clear message of support for the Philippines from the Biden-Harris administration. Wait lang, loading ba? Di na gumagalaw eh. Wait lang. In the South China Sea, the East China Sea, and elsewhere. And it sends a clear message of support for the Philippines from the Biden-Harris administration, the U.S. Congress, and the American people. Dinepensahan naman ni Foreign Affairs Secretary Manalo ang ballistic missile ng US Army na hindi pa din inaalis for defensive purposes only. Diba? Di raw to para tayo ang magsimula ng pag-atake. Pero diba? Yan. Grabe pala, no? Grabe, sobrang sobrang tawag dyan. Grabe. Hindi ko maiisip na kahit ganito tayo kaliit ba. Takot yung China sa atin. Kasi kung iisipin mo, di ba, may missile dito yung China. Kung iisipin ng China, para naman tayong tanga nun, di ba, kung yung iniwang missile ng Amerika dyan, gagamitin natin yan, pambira sa kanila. Parang tanga tayo dun. Siguro, kaya sila nag-iisip ng ganyan na parang some kind threat dahil may balak sila na unahan tayo. Tapos, may pangganti na yung Pilipinas, di ba? May pag ganun ba? So, wala. Takot talaga sila, men. So, sana lang yung kinakatakutan ng China, sana bumili tayo ng ganyan marami. Like, libo-libo ba? Pero yun nga lang, sobrang mahal din yan eh. Tuloy. Kung tayo ang unang aatakihin, syempre alam nyo na ang kasunod yan. These missiles are meant for our own defensive capabilities. They're not meant for any offensive purposes. So, I really can't see, on that basis, how it would lead to an arms race. Kaya wag nila tayong madiman-diman na tanggalin nyo yan dyan. Ano yun? Wala tayong karapatang magdepensa. Grabe din talaga yung bansang yan eh. Investments will serve to secure the Philippines' credible deterrent posture. Laki ng problema ng China, Kayo, nagugustuhan nyo ba ang patuloy na pagtulong ng Amerika para depensahan ng ating bansa? I-comment. Siyempre. Sa baba ng salubig. Kita nyo naman doon, di ba? Pakialamero talaga ng China, man. Like, grabe. Anong paki nila, no? Ano yun? Alam ko na pala, men, kung paano pa-i-stressin yung China. Di ba galit sila na tanggalin yung ballistic missile dyan or yung missile ng US dyan. Sana bumili tayo ng ganyan, or mag-order tayo ng ganyan ba? Tapos ang kapal naman na mukha nila na sabihin na wag tayong bibili ng ganyan, parang nagpo-provoke tayo, something like that. Tayo nga, wala nga tayong paki na sobrang dami ng nila pandigma nila Kahit yun, hindi naman din natin alam kung mga legit ba talaga yan or mga puro ampaw lang din. Sana yun Sana damihan natin ng ganun. Magkano kaya yun, men? Mahal siguro So sana ba kahit kuha lang tayo ng isa, dalawa, tatlo pa, konti-konti ba? Tapos doon natin ilagay lahat sa parating Luzon. Iharap agad sa China Kasi at least meron tayong palag-palag din. Yun naman pala talaga yung kinakatukunan ng China Tapos yun nga lang, ang nakakatawa lang talaga dito, yung mga sinasabi nila, against din naman sa mga pagsita nila or pangingialam nila. Kasi yun nga, masabi-sabi sila na na 200 times tawag siya, mas malakas sila sa Amerika, hindi nga daw sila bothered
Tapos ngayon, kapag may naiwan lang dito na gamit yung Amerika, nag-iinit yung budhi nila. Ano yun? Di ba? Huwag niyo sabihin sa amin na hindi kayo takot, trip nyo lang. Paano na lang kaya kung nakabili kami ng maraming ganyan? Di ba? Ewan ko kung binibenta ba ng Amerika yan, men. Sana meron tayong ganyan, ano. Kahit na mahal, kahit ano ba, utang-utangin lang natin, di ba? No? Sana talaga. Ang sarap nun, men. Ang sarap nun kasi I think doon medyo mag-aalinlangan yung yung China kapag meron tayong ganun eh. 'Di ba? Do you think? So, yeah, kayo ano masasabi niyo dito? Comment down below and then yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again mga kanoisy, Melbs Castle, subscribe then yeah, Filipino IC. So yeah, that's it. Filipino IC is out.